Pirmahan mo na yan, Kasmira. Baka nakakalimutan mo, we practically bought your mother's life noon, kaya ka nakapasok sa pamilyang ito. Huwag kang maging ingrata. Ang malamig at madiing utos ni Doña Teodora na umalingaw-ngaw sa kabuuan ng malawak na sala. Kasabay ng malupit na linyang yon ay ang walang awang paghagis ng matandang babae ng isang makapal na dokumento sa ibabaw ng hapag. Ang mga pahinang yon ay naglalaman ng kasunduan upang isuko niya ang lahat ng karapatan bilang asawa at ang mas masakit bilang ina ng kanyang sariling anak. Nakatayo si Kasmira sa gitna ng nagliliwanag na silid, tila isang estatwang pinagkaitan ng kaluluwa. Sa ilalim ng nagkikislapang mga kristal ng aranya, ang kanyang nanginginig na mga kamay ay maingat na tinitiklop ang isang munting kumot na kulay rosas. Sa gilid ng malambot na telang iyon ay naroon ang maingat niyang burda ng pangalang Mireya, isang gawaing pinuno niya ng pagmamahal noong mga gabing hinihintay niya ang pagsilang ng kanyang panganay. Iyon ang tanging kumot na yayakap sa sanggol na kasalukuyang mahimbing na natutulog sa loob ng kuna. Isang napakasakit na kabalintunaan na sa pagkakataong ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang pag-ibig sa pag-aayos ng gamit ng kanyang anak, siya namang walang awang pagdurog sa kanya ng mga taong inaakala niyang pamilya. Unti-unting gumapang ang manhid mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang buong katawan. Ramdam na ramdam ni Kasmira ang matalim na pagkirot ng sariwang tahi sa kanyang ibabang tiyan. Ilang araw pa lamang ang nakalilipas mula nang buksan ng kanyang sinapupunan upang iluwal ang sanggol. Bawat paghinga niya ay parang hinihiwa muli ang kanyang laman. Parang may isang makapal na tinik na nakabara sa kanyang lalamunan, pumipigil sa anumang luhang nagbabadyang tumulo. Nilabanan niya ang hapdi at mahigpit na nakakapit sa munting damit ni Mireya, humihugot ng lakas mula sa piraso ng telang iyon habang pilit na inuunawa ang gumuho niyang mundo. Ang pamilyar at mamahaling halimuyak ng pabango ng kanyang biyenan ay biglang naging nakasusulasok na amoy ng pagtataksil. Mula sa hagdanan, bumaba si Severino na may dalang isang itim na lalagyan. Ang lalaking minsan ay lumuhod sa harap niya upang mangako ng walang hanggang pagmamahal ay hindi man lang makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sa halip na ipagtanggol ang asawang nanghihina, malamig na dumiretso si Severino sa mesa at kinuha ang laptop ni Kasmira, ang mismong kagamitan kung nasaan ang lahat ng disenyo niya para sa proyektong Bahay ng Liwanag. Postpartum depression yan, Kasmira. You have to accept na hindi mo na kayang mag-isip ng matino for the company. Walang emosyong wika ni Severino habang isinisilid ang laptop sa loob ng dalang bag. Inayos nito ang kwelyo ng kanyang mamahaling damit bago muling nagsalita. Ako na ang bahala sa lahat ng blueprints mo. Ako na ang mag-handle ng project mo dahil sa lagay mong yan, you're just a liability. Just leave before I call the mental hospital para ipasundo ka. Hindi ko kailangan ng asawang baliw. Hindi na niya kinailangan pang sumagot. Ang matalim na tingin ng kanyang asawa at ang mapanghusgang ng ngiti ng kanyang biyenan ay sapat na upang ipaunawa sa kanya ang isang malagim na katotohanan. Plinano nila ang lahat ng ito nung mga oras na nakahiga siya sa malamig na higaan ng ospital. Nakikipaglaban kay kamatayan, maipanganak lamang ang sanggol na itinuturing nilang malas dahil hindi ito ang lalaking magmamana ng kanilang kayamanan. Wala pang isang minuto nang tawagin ni Doña Teodora ang mga tauhan ng mansyon. Dalawang malalaking gwardiya ang walang awang humawak sa magkabilang braso ni Kasmira upang kaladkarin siya palabas. Binaliwala nila ang daing ng babae dahil sa kirot ng kanyang tahi. Buong higpit niyang niyakap ang kanyang anak laban sa kanyang dibdib upang protektahan ito mula sa marahas na paghila. Wala siyang dalang kahit ano, maliban sa nipis ng damit na kanyang suot at ang manipis na kumot ni Mireya. Itinulak siya palabas ng mataas na gate na bakal. Bumagsak si Kasmira sa magaspang
at maputik na kalsada ng buong bigat. Ang malalaking patak ng ulan ay walang awang bumuhos mula sa madilim na kalangitan. Sumasabay sa malakas na pag-iyak ng sanggol na nagising dahil sa matinding lamig at gulat. Tiningala niya ang naglalakihang bintana ng mansyon kung saan nakikita niya ang mainit na liwanag na nagmumula sa loob. Nakatayo doon si Severino. Pinapanood silang mag-ina na tinatangay ng bagyo. Bago nito tuluyang isara ang makapal na kurtina, kinagat ni Kasmira ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Gumapang siya upang sumilong sa ilalim ng isang puno sa gilid ng madilim na kalsada. Sa gitna ng ginaw na nanunuot sa kanyang mga buto, ibinaba niya ang kanyang mukha at idiniin ang kanyang nanginginig na mga labi sa noo ni Mireya. Ibinuhos niya ang lahat ng natitirang init ng kanyang katawan sa halik na yon. Isa itong tahimik na pangako, isang matibay na sumpa mula sa pusong nadurog, ngunit tumangging mamatay. Hindi ko hahayaang saktan kanila, anak. Mabubuhay tayo. Aahon tayo mula sa putik na ito. Pabulong na panata ni Kasmira sa gitna ng malakas na hanging pumapalo sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang pag-iyak ay pansamantalang naputol nang may isang nakakabulag na liwanag ang biglang tumutok sa kanyang mga mata. Isang malaking sasakyan ang huminto sa mismong harapan niya, hinahawi ang makapal na buhos ng ulan. Dahan-dahang bumukas ang pintuan nito at isang pamilyar na pares ng sapatos ang humakbang pababa sa putikan. Ang anino ng isang tao ay unti-unting lumalapit sa mag-ina na walang kalaban-laban sa gitna ng gabi. Sino ang susundo sa kanya sa dulo ng madilim na kalsadang ito? Sa halip na ginhawa, matinding takot ang bumalot sa puso ni Kasmira nang makita ang figurang bumaba mula sa itim na sasakyan. Sa kanyang isipan na puno ng pagdududa at takot, iisang bagay lamang ang malinaw. Hindi sila naririto upang tumulong, kundi upang bawiin ang huling kayamanang natitira sa kanya. Naalala niya ang banta ni Doña Teodora na kukunin nito ang bata kung ito ay lalaki. At kahit na babae si Mireya, hindi niya maipagkakatiwala ang buhay ng kanyang anak sa mga taong walang kaluluwa. Kahit na humihiris ang kirot sa kanyang sariwang tahi, pinilit ni Kasmira na ibangon ang sarili mula sa putikan. Mahigpit niyang niyakap si Mireya sa kanyang dibdib, tila ginagawang pananggalang ang sariling katawan laban sa mundo. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa liwanag ng sasakyan, suong ang dilim at ang malakas na ulan na tila mga latigong humahampas sa kanyang likuran. Bawat hakbang ay parang pagtapak sa mga bubog at bawat hingal ay may kasamang panalangin na huwag siyang abutan ng sino mang humahabol. Wala siyang patutunguhan, ngunit ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala pabalik sa lugar na minsan niyang naging kanlungan noong siya ay estudyante pa lamang, ang Tondo. Ang dating pamilyar na amoy ng estero ay humalo sa amoy ng basang lupa. Ang mga dikit-dikit na barong-barong ay tila mga aninong nagmamasid sa kanyang paghihirap. Sa wakas, bumigay ang kanyang tuhod. Ang huling bagay na naaninag ng kanyang lumalabong paningin ay ang paglapit ng dalawang matandang figura bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Nagising si Kasmira sa isang hindi pamilyar na init. Wala na ang malambot na kutsyon ng mansyon at ang pumalit ay ang matigas na sahig na kawayan na tumutunog sa bawat galaw niya. Iminulat niya ang kanyang mabibigat na talukap at sumalubong sa kanya ang amoy ng pinakuluang luya at pritong tuyo. Isang malaking kaibahan sa amoy ng mamahaling kandila sa bahay ng mga Cortes. Ang bubong sa itaas ay may mga butas na tinatapalan ng plastik kung saan sumisilip ang mapusyaw na liwanag ng umaga. Sa isang sulok, nakita niya ang isang matandang babae na maingat na nagpapatak ng likido sa bibig ni Mireya gamit ang isang malinis na kutsara. "Gising ka na pala, Ineng." Malumanay na wika ni Aling Auring, ang tindera ng isda na kumupkop sa kanya. "Huwag kang mag-alala, amlang yan. Wala kaming gatas, pero masustansya ang sabaw ng sinaing." Dahan-dahang bumangon si Kasmira, hinihimas ang kanyang tiyan na ngayon ay may benda ng malinis na retaso.
Doon niya napansin si Mang Silvestre, ang turumok, karpintero, na nakaupo sa may pintuan at nagkakape. Napansin ni Kasmira na ang unan sa ilalim ng ulo ni Mireya ay ang kaisa-isang malinis na unan sa bahay na yon. Sa sahig natulog ang matandang mag-asawa, gamit ang kanilang mga braso bilang unan, maibigay lamang ang kakarampot na ginhawa sa sanggol na hindi naman nila kaano-ano. Isang matinding emosyon ang bumara sa lalamunan ni Kasmira. Sa mansyon ng mga Cortez, kung saan nag-uumapaw ang pera at pagkain, itinapon siya na parang basura. Dito, sa gitna ng kahirapan, kung saan ang bawat butil ng bigas ay binibilang, ibinigay sa kanya ang lahat ng mayroon sila nang walang pag-aalinlangan. Ang mga taong ito, na halos walang maipanlaman sa sikmura, ay may mas malaking puso kaysa sa mga taong nakatira sa palasyo. Salamat po. Ang tanging nasambit ni Kasmira bago muling tumulo ang kanyang mga luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Kumain ka muna, iha. Mainit pa ang salabat. Alok ni Mang Silvestre, sabay abot ng isang basong may pingas. Hindi namin alam kung anong nangyari sa'yo at hindi kami magtatanong. Ang mahalaga, ligtas kayo rito. Habang humihigop ng mainit na inumin, naramdaman ni Kasmira ang pagmamasid ng isang anino mula sa labas ng bintanang gawa sa kapirasong yero. Mabilis itong nawala nang lumingon siya, ngunit nag-iwan ito ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi pa siya tuluyang ligtas. Alam niyang hahanapin siya ng mga Cortez, hindi para bawiin siya, kundi para siguraduhing hindi siya magiging dungis sa pangalan ng pamilya. Gabi na nang muling humupa ang ulan. Habang hinehele niya si Mireya sa kanyang mga bisig, binuksan ni Aling Oring ang isang lumang radyo upang makinig ng balita. Ang tunog ng static ay pumuno sa katahimikan ng maliit na barong-barong, isang garalgal na ingay na tila nagbabadya ng masamang balita. Ilang sandali pa, luminaw ang boses ng tagapagbalita at ang sumunod na narinig ni Kasmira ay nagpatigil ng kanyang mundo. At ngayon, pakinggan natin ang pahayag ng CEO ng Cortez Development Group tungkol sa kanilang pinakabagong proyekto na lulutas sa problema ng pabahay sa bansa. Ang pamilyar at baritonong boses ni Severino ay umalingaw-ngaw mula sa maliit na speaker. Ikinarangal kong ipakilala sa inyo ang Bahay ng Liwanag, isang disenyo na bunga ng aking ilang taong pagsasaliksik at dedikasyon para sa pamilyang Pilipino. Nanlamig ang buong katawan ni Kasmira. Ang Bahay ng Liwanag, ang proyektong pinagpuyatan niya habang nagbubuntis, ang bawat linya na iginuhit niya gamit ang kanyang pawis at dugo, ay inaangkin ngayon ng lalaking nagtapon sa kanya sa kalsada. Ninakaw na ni Severino ang kanyang kahapon at ngayon, ninanakaw naman nito ang kanyang kinabukasan. Nabitawan ni Kasmira ang hawak na tasa habang pinakikinggan ang mga palakpakan mula sa radyo na pumupuri sa kanyang asawa. Isang panibagong apoy ang sumiklab sa loob ng kanyang namamanhid na puso. Ang matalim na sikat ng araw ay tumagos sa mga butas-butas na yero ng barong-barong. Tumatama sa isang lumang dyaryong nakalatag sa mesa na ginagamit ni na Aling Auring pambalot ng tinapa. Sa gitna ng amoy ng usok at tuyo, nakuha ng atensyon ni Kasmira ang isang pamilyar na mukha sa gusot na pahina ng balita. Kahit na nabahiran na ito ng mantika, hindi maikakaila ang matagumpay ng ngiti ni Severino Cortez habang hawak ang isang blueprint sa harap ng mga kamera. Binasa ni Kasmira ang nakasulat sa ilalim ng larawan at tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ipinagmamalaki ng artikulo ang Bahay ng Liwanag, isang revolusyonaryong disenyo ng pabahay para sa mahihirap na di umano ay bunga ng henyong isipan ni Severino. Nanikip ang dibdib ni Kasmira na parang pinipiga ng isang higanting kamay. Iyon ang kanyang proyekto. Iyon ang mga gabing hindi siya natulog habang naglilihi, ang mga linyang iginuhit niya habang kinakausap ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang bawat sukat at anggulo ng disenyong iyon
ay may kaakibat na pangarap para sa mga taong walang masilungan, ngunit ngayon ay ginagamit ito ng lalaking nagtapon sa kanila sa kalsada upang magpakabango sa lipunan. Gusto niyang sumigaw upang ilabas ang galit na kumukulo sa kanyang sikmura, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay mas masakit pa kaysa sa hapdi ng kanyang hiwa. Wala siyang abogado, wala siyang pera, at sa mata ng mundo, siya ay isang baliw na asawang iniwan ng matino niyang kabiyak. Hay naku, Kasmira, ganyan talaga ang buhay. Ang biglang wika ng isang matinis na boses mula sa labas ng bintana. Si Aling Marites, ang kapitbahay na laging nakadungaw at nag-aabang ng tsismis, ay nakangisi habang nakatingin sa kanya. Sayang ang ganda mo, Day. Pero mukhang tama nga ang sabi nila, kapag walang silbi ang babae sa asawa, talagang sa kangkungan ng bagsak. Tignan mo si Sir Severino, sikat na sikat. Ikaw, nakikitira na lang. Ang mga salitang yon ay parang asin na ibinudbod sa kanyang sugat. Sa halip na patulan ang pangungutya, humugot ng malalim na hininga si Kasmira at nilunok ang pait ng kanyang kapalaran. Hindi niya sasayangin ang kanyang lakas sa pakikipagtalo. Tinitigan niya ang natutulog na si Mireya sa duyan. Ang payapang mukha ng sanggol ang naging angkla niya sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa kanyang kalooban. Kumuha siya ng isang piraso ng uling mula sa naging abon ng lutuan ni Aling Oring. Hinanap niya ang likod ng isang lumang kalendaryo na nakasabit sa dingding. Sa magaspang na papel na yon, nagsimula siyang gumuhit. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng mamahaling technical pen, ay ngayon nangingitim sa uling. Bawat kaskas ng itim na carbon sa papel ay may diin, may gigil, at may buhay. Iginuhit niya ang isang istruktura, hindi ang mansyon na kinalakihan niya, kundi isang bahay na kayang yumakap sa mga tulad nila, Mang Silvestre. Tumigil siya sandali at hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Ang dulo ng kanyang daliri na may mantsa ng uling ay nag-iwan ng maliit na itim na marka sa maputing balat ni Mireya. Tinitigan ito ni Kasmira hindi bilang dumi, kundi bilang isang tatak ng digmaan. Babawiin natin ang liwanag, anak. Bulong niya sa hangin. Hindi man sa korte, pero sa paraang hindi nila kayang nakawin upang patunayan ang kanyang silbi at bayaran ang kabutihan ng mag-asawang kumupkop sa kanya. Nagpa siya si Kasmira na kumilos. Napansin niyang laging inirereklamo ni Mang Silvestre ang yero sa bubong na kumakalampag tuwing humahangin. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang katawan, lumabas siya at humanap ng paraan upang umakyat. Nakakita siya ng mga lumang gulong ng sasakyan at ilang piraso ng kawayan sa gilid ng daan. Ang init ng tanghali ay tumama sa kanyang balat at ang bawat hakbang paakyat sa mabuhay na hagdan ay nagdulot ng kirot sa kanyang tahi. Ngunit nagpatuloy siya. Inayos niya ang mga yero, ipinatong ang mga gulong bilang pabigat at itinali ang mga kawayan upang magsilbing kontra sa hangin. Ito ay arkitektura ng kalye, disenyong isinilang sa pangangailangan. Mula sa kanyang kinalalagyan sa itaas, hindi niya napansin ang isang lalaking nakatayo sa tapat ng sari-sari store sa ibaba. Ang lalaki ay may hawak na binibiling pako, ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatuon sa tindera, kundi sa babaeng nagpupumilit magkumpuni ng bubong sa kabila ng halatang panghihina nito. Biglang umikot ang paningin ni Kasmira. Ang gutom, pagod, at ang init ay nagsama-sama upang hilahin ang kanyang ulirat pababa. Naramdaman niya ang pagbigay ng kanyang tuhod. Ang mundo ay naging malabo at magulo. Nawalan siya ng balanse at ang kanyang katawan ay tuluyang nahulog mula sa gilid ng mababang bubong. Inasahan niya ang matigas na semento, ang sakit ng pagbagsak, at ang tunog ng pagkabali ng buto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inihanda ang sarili sa panibagong pasakit. Ngunit ang tumama sa kanya ay hindi ang malamig na lupa. Naramdaman niya ang pagpulupot ng matitigas at matitibay na bisig sa kanyang katawan.
Nasalo siya ng isang mainit na yakap bago pa man siya humampas sa semento. Ang amoy ng pawis, kahoy at matapang na sabong panlaba ay pumuno sa kanyang pangamoy. Dahan-dahang iminulat ni Kasmira ang kanyang mga mata at tumingala. Sumalubong sa kanya ang isang pares ng mata na kasing lalim ng gabi, nag-aalala, ngunit puno ng puwersang hindi niya maipaliwanag. Nakalutang siya sa mga bisig ng isang estranghero at sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon sa ulan, naramdaman niya na may sumalo sa kanya. Sa halip na ang inaasahang lamig ng semento, ang sumalubong sa kanyang katawan, isang matatag at mainit na bisig, ang pumigil sa pagbulusok ni Kasmira. Ang kanyang mukha ay napasubsob sa dibdib ng estranghero at ang amoy ng pinaghalong kusot, pawis at matapang na sabong panlaba ay pumuno sa kanyang ilong. Ito ay amoy ng isang taong nagtatrabaho gamit ang mga kamay. Isang amoy na malayong malayo sa mamahaling kolon ni Severino na amoy opisina at aircon. Dahan-dahang iminulat ni Kasmira ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang pares ng mata na kasing lalim ng gabi, nakatingin sa kanya hindi ng may awa, kundi ng may mariing pagtatasa. Mabilis na kumawala si Kasmira mula sa pagkakasalo nito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa takot at hiya. Ang trauma mula sa kanyang asawa ay nag-iwan ng lamat na ang bawat hawak ng isang lalaki ay tila isang banta. Napahawak siya sa poste ng barong-barong upang ibalanse ang sarili, habang ang kirot sa kanyang tahi ay muling sumumpong. Mag-iingat ka. Ang paos at baritonong boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan. Walang halong lambing o pambobola sa tono nito. Ito ay diretsahan, parang isang engineer na nagsasabi ng isang fact. Marupok ang kahoy na tinatapakan mo. Kahit anong tapal mo ng gulong, kung ang pundasyon ay bulok, bibigay at bibigay yan. Siya si Aristeo. Kilala siya sa tondo hindi dahil masalita siya, kundi dahil siya ang nilalapitan kapag may nasirang gripo o gumuhong pader. Hindi sumagot si Kasmira. Inayos niya ang kanyang gusgusin na damit at akmang papasok na sa loob ng bahay nang mapansin niyang hindi umaalis si Aristeo. Ang mga mata ng lalaki ay nakapako sa lumang kalendaryo na nakasabit sa dingding. Ang papel kung saan iginuhit ni Kasmira gamit ang uling ang kanyang plano para sa bubong. Naramdaman ni Kasmira ang pag-iinit ng kanyang mukha. Para siyang hinubaran sa harap ng lalaking ito. Ang guhit na yon ay ang kanyang kaluluwa, ang kanyang natitirang dignidad na idinaan sa maruming uling. Akmang hahablutin niya ito, ngunit nagsalita muli si Aristeo. Sayang ang disenyo kung sa abo lang iguguhit, komento nito habang sinusuri ang bawat linya ng istruktura. Tama ang anggulo ng truss, pero kulang sa materyales. Tinalikuran siya ni Aristeo at naglakad palayo. Bit-bit ang kanyang kahon ng mga gamit. Naiwan si Kasmira na nakatayo, naguguluhan kung insulto ba iyon o isang uri ng pagkilala. Kinabukasan, nagising si Kasmira sa tunog ng pagtilaok ng manok at ingay ng mga nagtitinda ng taho. Paglabas niya ng pintuan, muntik na niyang matapakan ang isang bagay na nakalapag sa maliit na mesa sa labas. Isang rolyo ng malinis na drafting paper. Hindi bago. May mga lukot sa gilid, ngunit malinis at puti. Sa ibabaw nito ay may isang lapis na bagong tasa. Ang dulo ay matalim at handang gamitin. Wala itong kasamang sulat. Walang bulaklak. Walang kondisyon. Kinuha ito ni Kasmira. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang kinis ng papel. Matagal na panahon na mula noong huli siyang makahawak ng ganitong kagamitan. Sa mansyon, ang mga papel ay simbolo ng kontrata at pagmamay-ari. Dito, ang mga papel na ito ay tila isang alok ng kapayapaan, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang depensa. Walang libre sa mundo, ang laging sinasabi ni Doña Teodora. Lahat ay may kapalit. Hinanap niya si Aristeo
At natagpuan niya ito sa likod bahay ni Mang Silvestre. Tahimik na inaayos ng lalaki ang sirang paa ng duyan ni Mireya. May itim na ribon na nakapin sa dibdib ng suot nitong kupas na polo shirt. Biyernes ngayon. Hindi ko matatanggap ito. Mariing wika ni Kasmira. Inaabot pabalik ang papel at lapis. Wala akong pambayad sa'yo. At kung iniisip mong may ibang paraan ako para magbayad, nagkakamali ka. Tumigil si Aristeo sa pagmamartilyo. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang palad. Tumingin siya kay Kasmira at sa unang pagkakataon, nakita ni Kasmira ang pagod at lungkot sa mga mata nito. Isang salamin ng kanyang sariling pagdurusa. Hindi ko kailangan ng bayad, sagot ni Aristeo sa mababang boses. Nakita ko ang ginawa ng bagyo sa asawa ko 3 taon na ang nakararaan. Namatay siya dahil bumigay ang pader ng bahay namin. Natigilan si Kasmira. Ang itim na ribon. Ang lungkot sa mga mata. Nagpatuloy si Aristeo, hindi tumitingin sa kanya kundi sa duyan ng bata. Maraming magagaling na karpintero dito sa Tondo, ma'am. Pero walang marunong gumuhit ng plano na kayang labanan ng hangin. Sayang ang galing mo kung matatakot ka sa papel. Ibinalik niya ang atensyon sa duyan. Sinubukan niyang uguyin ito ng marahan upang siguraduhing matibay na. Ang simpleng aksyon na iyon, ang pagtiyak na ligtas ang kanyang anak, ay tumunaw sa yelong bumabalot sa puso ni Kasmira nang higit pa sa anumang mabulaklak na salita. Iniwan ni Kasmira ang papel sa tabi ng toolbox ni Aristeo, pero hindi niya ito binitiwan ng tuluyan. Kasmira, hindi ma'am, Kasmira ang pangalan ko. Tumangulang si Aristeo, isang tipid na tango na nagpapahiwatig ng respeto. Tinalikuran na siya ni Kasmira at bumalik sa loob, ngunit dala niya ang lapis. Sa di kalayuan, sa may bukana ng eskinita kung saan nagtatapos ang sementadong kalsada at nagsisimula ang putikan, isang lalaking nakasuot ng jacket at sombrero ang palihim na nagmamasid. Itinaas nito ang kanyang cellphone at itinutok ang kamera sa direksyon ng barong-barong. Ang lens ng kamera ay nag-zoom in. Nakunan nito ang eksaktong sandali kung saan hawak ni Kasmira ang drafting paper habang kausap ang lalaking inhinyero. Ang imahe ay mabilis na ipinadala sa isang pribadong numero, kasama ang mensahe. Nahanap ko na siya, Sir Severino, at mukhang may binabalak siyang bago. Ang tahimik na pagpapadala ng mensaheng iyon ay hudyat ng paparating na unos na mas malupit pa sa anumang bagyo. Ang kapayapaan sa munting barong-barong ay binasag ng paghinto ng isang makintab na sasakyan sa maputik na daan ng Tondo. Mula rito ay lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana. Bit-bit ang isang itim na portfolyo na tila naglalaman ng hatol ng kamatayan. Kilala ni Kasmira ang lalaking ito, si Attorney Gatchalian, ang legal na asong sunod-sunuran sa pamilya Cortez. Nanginig ang mga kamay ni Kasmira at nabitawan niya ang lapis na hawak. Ang presensya ng abogado ay nagdala ng malamig na hangin ng mansyon sa mainit at masikip na eskinita. Veridiano, bati ng abogado na may halong pang-uyam, sadyang hindi ginamit ang apelyidong Cortez. Pinadala ako ni Mr. Severino. Nakarating sa kanya na nagkakalat ka ng mga disenyo dito sa squatters area. Nais lang naming ipaalala sa iyo ang non-disclosure agreement na pinirmahan mo noong kasal pa kayo. Anumang disenyo na gawin mo ay pag-aari ng kumpanya. Iniabot ng abogado ang isang dokumento. Tumigil ka na sa pagpapanggap na arkitekto o mapipilitan kaming sampahan ka ng kaso. At kapag nangyari iyon, tuluyan ka nang mawawalan ng karapatang makita ang anak mo. Bumikig ang lalamunan ni Kasmira. Ang bawat salita ay parang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumagot, ipagtanggol ang sarili, ngunit ang takot na muling mawalan ay nagpatahimik sa kanya. Yumuko na lamang siya, handa nang tanggapin ang pagkatalo, nang biglang may isang malapad na anino ang humarang sa pagitan niya at ng abogado, si Aristeo. Wala itong suot na mamahaling damit,
Tanging ang kanyang kupas na polo shirt na may bahid ng pintura at semento. Ngunit ang kanyang tindig ay mas matayog pa sa sinumang naka-corporate attire. Hinarang niya ang abogado gamit ang kanyang katawan, nagsisilbing pader sa pagitan ng mandaragit at ng biktima. Wala kayong jurisdiksyon dito. Ang kalmadong boses ni Aristeo ay may talim na mas matapang pa sa sigaw. Ang lupang tinatapakan ninyo ay pribadong pag-aari ni Mang Silvestre at ang babaeng kinakausap ninyo ay hindi empleyado ng Cortez. Wala kayong karapatang bantaan siya sa loob ng pamamahay na ito. Sinubukan ng abogado ng mga tuwiran, ngunit ang matatalim na mata ni Aristeo at ang unti-unting paglapit ng mga kapitbahay na sina Aling Oring at iba pang tambay ay nagdulot ng takot sa kanya. Mabilis na umatras ang abogado, sumakay sa sasakyan at pinaharurot ito palayo. Nagiiwan ng usok na mabilis ding nilamon ng hangin. Nang makaalis ang sasakyan, doon lamang bumigay ang tuhod ni Kasmira. Napaupo siya sa lumang bangko at ang mga luhang kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng bumuhos. Ang bigat ng mundo ay muling dumagan sa kanyang balikat. Bakit ba nila ako ayaw tantanan? Humahagulgol na tanong ni Kasmira habang nakatakip ang mga palad sa kanyang mukha. Wala na nga akong nakuha, Aristeo. Pati ba naman ang kakarampot na dignidad ko, kukunin pa nila? Hindi sumagot si Aristeo. Sa halip, tahimik itong nagtimpla ng kape. Inabot niya ang mainit na tasa kay Kasmira bago umupo sa tabi nito. Hindi sobrang lapit, ngunit sapat upang maramdaman ni Kasmira ang init ng kanyang presensya. Alam mo ba kung bakit ako nandito sa Tondo? Basag ni Aristeo sa katahimikan habang nakatingin sa malayo. Dati akong engineer sa isang malaking kumpanya. Mayaman, mayabang. Pero noong bagyong Ondoy, hindi ko nailigtas ang asawa ko. Nalunod siya sa loob mismo ng bahay namin dahil bumigay ang pader na tinipid ng kontraktor. Mula noon, isinumpa ko sa sarili ko na magtatayo ako ng mga bahay na hindi magiging kabaong. Napatingin si Kasmira sa kanya. Nakita niya ang kirot sa mga mata ng lalaki, isang sugat na hindi kailanman naghihilom. Kaya kita tinutulungan, Kasmira. Pagpapatuloy ni Aristeo at sa pagkakataong ito, tumingin siya diretso sa mga mata ng babae. Dahil nakikita ko sa mga guhit mo ang pagmamahal na wala sa mga plano ng asawa mo. Ang bahay na walang puso ay babagsak. Pero ang bahay na itinayo mula sa sakripisyo, iyon ang tatagal. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang ulan. Ang tunog ng tubig na tumatama sa yero ay lumikha ng isang ritmo na nagpatulog sa magulong isipan ni Kasmira. Dahil sa pagod at emosyon, dahan-dahang napasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Aristeo. Hindi umiwas ang lalaki. Hinayaan lang nitong maging sandalan siya. Ang kanyang balikat ay naging haligi para sa babaeng pagod ng lumaban mag-isa. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng kape at ulan, naramdaman ni Kasmira na hindi na siya nag-iisa. Itatayo natin ang bahay ng liwanag dito, bulong ni Aristeo. Gawin nating modelo ang Tondo. Ipakita natin sa kanila na ang tunay na tibay ay wala sa semento, kundi sa pundasyon. Nakatulog si Kasmira sa balikat ni Aristeo nang may munting nangiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Sa bulsa ni Aristeo, umilaw ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang dumating. Alam ko kung ano ang ginagawa mo sa Tondo. Itigil mo na habang maaga pa. Samantala, sa loob ng malamig at malawak na mansyon ng mga Cortez, ibinaba ni Doña Teodora ang telepono matapos kausapin ng abogado. Ang mukha ng matanda ay walang bahid ng awa habang tinititigan ang litrato ng barong-barong kung saan nakatira si Kasmira. Humarap siya sa kanyang head of security at nagbitaw ng utos na mas malamig pa sa bagyo. Sunugin niyo ang lugar na yan ngayong gabi. Utos ni Teodora habang hinihimas ang kanyang mamahaling singsing. Ayoko ng ebidensya at kung madamay sila, aksidente lang ang lahat. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Teodora
ay tila nagpalit anyo at naging amoy ng gasolina at abo sa imahinasyon ng mga nakarinig. Ang payapang himbing ng tondo ay hindi ginising ng tilaok ng manok sa pagkakataong ito, kundi ng isang masangsang at nakasusulasok na amoy na mabilis na gumapang sa bawat siwang ng dingding. Nagmulat si Kasmira mula sa isang masamang panaginip, ngunit ang realidad na bumungad sa kanya ay higit na nakakatakot kaysa sa anumang bangungot. Ang dating madilim na kisame ay nagliliwanag ngayon ng kulay kahel, at ang init ay tila isang mabigat na kumot na pumipigil sa kanyang paghinga. Sa labas, ang hiyawan ng mga tao ay nagsama-sama sa isang nakakabinging koro ng takot at pagmamadali. Bago pa man siya makakilos ng tuluyan, bumukas ang pinto ng kanilang barong-barong nang may puwersa. Si Aristeo, na may bahid ng uling sa mukha at basang tuwalya sa balikat, ay sumugod papasok. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-aalala habang mabilis niyang hinagilap si Mireya mula sa duyan. Ang sanggol ay umiiyak na dahil sa kapal ng usok, at ang bawat uha nito ay parang tinik sa puso ni Kasmira. Walang sinayang na sandali si Aristeo. Binalot niya ang sanggol sa basang tuwalya at mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib upang protektahan mula sa init at abo. Samantala, ang unang hinablot ni Kasmira ay hindi ang kanyang mga damit o ang kaunting perang naipon niya, kundi ang rolyo ng drafting paper kung saan nakaguhit ang kanyang mga pangarap. Ito ang kanyang kaluluwa, ang kanyang tiket para sa kinabukasan ng kanyang anak, at hindi niya hahayaang lamunin ito ng apoy na alam niyang hindi aksidente. Lumabas sila sa masikip na eskinita na ngayon ay nagmimistulang impyerno. Ang apoy ay tila isang gutom na halimaw na lumalamon sa mga dikit-dikit na bahay na gawa sa light materials. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nasaksihan ni Kasmira ang isang bagay na nagpakirot sa kanyang puso sa ibang paraan, ang hindi matatawarang espiritu ng bayanihan. Sa halip na magkanya-kanyang takbo para iligtas ang sarili, ang mga tao ay bumuo ng isang mahabang kadena. Mula sa poso sa dulo ng kalye, pinagpasapasahan nila ang mga timba ng tubig. Si Mang Silvestre, sa kabila ng kanyang rayuma, ay buong lakas na nagbubuhat ng balde. Si Aling Auring ay naghihiwa ng yero upang hindi tumawid ang apoy sa kabilang hilera. At sa gitna ng usok, nakita ni Kasmira si Aling Marites, ang babaeng laging nanlilibak sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng dumi. Ang suot na duster ay punit sa laylayan. Ngunit walang humpay ito sa pagsalok ng tubig mula sa kanal upang ibuhos sa dingding ng bahay ni Kasmira. Ang dating babaeng puro dada at chismis ay naging isang mandirigma ng komunidad. Wala na ang mapanghusgang tingin. Ang natira na lamang ay ang dalisay na pagnanais na tumulong. Tumabi si Kasmira sa kanila. Ibinigay niya ang bata kay Aristeo na dinala naman ito sa ligtas na lugar sa chapel, at bumalik si Kasmira sa linya. Ang kanyang mga kamay na sanay humawak ng lapis ay ngayon ay humahawak ng mga timba. Ang tubig na tumatapon sa kanyang damit ay humalo sa kanyang pawis at luha. Sa oras na yon, hindi siya si Kasmira na asawa ng CEO o si Kasmira na arkitekto. Siya ay si Kasmira ng tondo, isang ina na lumalaban para sa kanyang tahanan. Inabot ng ilang oras bago tuluyang mapuksa ang apoy. Ang natira na lamang ay ang maitim na usok na pumapailan lang sa hangin at ang amoy ng sunog na kahoy at plastik. Nakaupo si Kasmira sa bangketa, pagod na pagod, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Lumapit sa kanya si Aling Marites. May dala itong isang baso ng tubig. Wala na ang matapang na itsura nito. Umupo ito sa tabi ni Kasmira. Ang mga balikat ay nakabagsak dahil sa pagod. Akala ko dati, maarte ka lang na dayo. Basag ni Marites sa katahimikan. Ang boses ay paos at seryoso. Akala ko, porket galing ka sa yaman, wala kang alam sa hirap. Pero nakita kita kanina.
Hindi ka tumakbo. Lumaban ka kasama namin. Inabot ni Marites ang kamay ni Kasmira at marahan itong pinisil. Ang palad ng tsismosa ay magaspang, ngunit mainit. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko noon, Kasmira. Mula ngayon, kapamilya ka na namin dito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Kasmira na tanggap siya, hindi dahil sa apelyido ng asawa niya o sa pera niya, kundi dahil sa ipinakita niyang tapang. Tumango siya at ngumiti ng tipid. Ang luha ay muling namuo sa kanyang mga mata, ngunit ito ay luha ng ginhawa. Habang nagpapahinga ang lahat, lumapit si Aristeo kay Kasmira. Ang mukha nito ay seryoso at ang kanyang panga ay maigting. May iniabot siya kay Kasmira na isang bagay na nakuha niya mula sa pinagmulan ng sunog. Isa itong mamahaling lighter na pilak. Kahit na medyo nangingitim na ito dahil sa init, malinaw pa ring nakaukit sa makintab na ibabaw nito ang letrang C na pinalilibutan ng detalyadong disenyo, ang crest ng pamilya Cortez. Nanlamig ang dugo ni Kasmira. Hindi ito aksidente. Ito ay isang mensahe. Ang apoy ay hindi galing sa napabayaang kandila, kundi galing sa galit ng isang pamilyang nais siyang burahin sa mundo. Hindi sila titigil hanggat hindi tayo nauubos. Bulong ni Aristeo. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng babala. Kailangan nating bilisan ang pagpapatibay ng mga bahay dahil hindi lang apoy ang kalaban natin. Tumingin sila sa direksyon ng barangay hall kung saan nakabukas ang isang telebisyon. Ang news anchor na may seryosong muka ay nagbabalita ng isang paparating na kalamidad. Ang graphics sa likod nito ay nagpapakita ng isang higanteng ipo-ipo na papalapit sa mapa ng Luzon. Isang super typhoon ang inaasahang tatama sa Kalakhang, Maynila sa loob ng 3 araw, anunsyo ng reporter. Ito ay tinatayang mas malakas pa sa mga nagdaang bagyo. Pinapayuhan ang lahat na lumikas o maghanda. Napatingin si Kasmira sa maitim na langit. Kakatapos lang nila sa apoy at ngayon ay tubig at hangin naman ang sasalubong sa kanila. Ang kanyang mga disenyo, ang kanyang mga plano at ang buhay ng kanyang anak ay muling malalagay sa timbangan. Handa na ba ang mga haliging itinayo nila ni Aristeo o tatangayin lang din sila ng galit ng kalikasan at kasamaan ng tao? Ang tunog ng sirena ng babala mula sa barangay ay nagsimulang umalingaw-ngaw, isang mahaba at malungkot na hudyat na ang tunay na unos ay nagsisimula pa lamang. Dumapo ang malamig na simoy ng Desyembre sa balat ni Kasmira, isang kakaibang lamig na nagdadala ng parehong pait ng nakaraan at pag-asa ng kasalukuyan. Ito ang unang gabi ng simbang gabi at ang buong tondo ay nagising bago pa man sumikat ang araw. Ang madilim na eskinita ay napuno ng makukulay na parol na gawa sa plastik at kawayan. Mga munting bituin na nagniningning sa gitna ng kahirapan. Naglakad sila ni Aristeo patungo sa plaza. Tahimik ang lalaki sa kanyang tabi. Bitbit ang isang maliit na bag na naglalaman ng gatas at lampin ni Mireya. Sa di kalayuan, tumambad sa kanilang paningin ang isang higanteng billboard na nakatayo sa may highway. Mula sa mataas na kinalalagyan nito, nakangiti ng mapagkunwari si Severino habang yakap ang blueprint ng bahay ng liwanag. Ang tagline na nakasulat sa ilalim ay, "Tahanan para sa pamilyang Pilipino," isang linyang tila nanunukso sa naging kapalaran ng sarili niyang pamilya. Napansin ni Aristeo ang paninigas ng panga ni Kasmira. Hindi ito nagsalita ng masama tungkol kay Severino. Sa halip, marahan itong hinarangan ng paningin ni Kasmira gamit ang sarili niyang katawan, tinatakpan ang mukha ng lalaking nanakit sa kanya. "Huwag mong tignan ang mga bagay na hindi naman totoo," bulong ni Aristeo sa mababang boses. Mas totoo ang liwanag dito sa ibaba kaysa sa mga ilaw na nakatutok sa kanya doon sa itaas. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating ang siksikang simbahan. Ang dami ng tao ay parang alon na nagtutulakan papasok sa pintuan. Sa gitna ng siksikan, naramdaman ni Kasmira ang pagkaipit.
Ang takot na mahiwalay sa kanyang kasama ay biglang bumangon sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya tuluyang mataranta, isang magaspang at mainit na palad ang humuli sa kanyang nanginginig na kamay. Hinawakan siya ni Aristeo. Hindi ito ang klase ng hawak na nagpapahiwatig ng pagmamay-ari, kundi isang hawak na nagbibigay ng proteksyon. Ang mga kalyo sa palad ng inhenyero ay dumampi sa malambot na balat ni Kasmira, isang paalala ng kasipagan at katapatan nito. Sa halip na bumitaw, mas humigpit ang kapit ni Kasmira. Sa loob ng mahabang panahon, sanay siyang maging tropyo na idinidisplay ni Severino sa mga party, hinahawakan sa bewang para sa litrato, ngunit binibitiwan kapag wala nang nakatingin. Ngunit ang hawak ni Aristeo ay iba. Ito ay isang angkla sa gitna ng dagat ng mga tao. Sa buong durasyon ng misa, hindi binitawan ni Aristeo ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay gumapang patungo sa kanyang puso. Tinutunaw ang yelong matagal nang nakabalot doon. Naramdaman ni Kasmira ang seguridad na matagal na niyang hinahanap, hindi sa yaman, kundi sa simpleng presensya ng isang taong handang manatili sa tabi niya kahit sa gitna ng siksikan. Matapos ang misa, naupo sila sa isang tabi ng plaza upang kumain ng puto bumbong. Ang usok mula sa mainit na kawayan ay humalo sa malamig na hangin. Pinanood ni Kasmira si Aristeo habang matiyaga nitong hinihimay ang niyog sa ibabaw ng kakanin. Pasensya na. Ito lang ang kaya kong ititreats sa'yo ngayon. Nahihiyang wika ni Aristeo. Inaabot ang mainit na pagkain. Ngumiti si Kasmira, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Mas masarap ito kaysa sa anumang steak na natikman ko, Aristeo. Dahil dito, hindi ko kailangang magpanggap. Habang kumakain, napansin ni Aristeo na may naiwang kaunting latik at asukal sa gilid ng labi ni Kasmira. Dahan-dahan, itinaas ni Aristeo ang kanyang kamay. Gamit ang kanyang panyo, marahan niyang pinunasan ang mantsa ng asukal at latik sa gilid ng labi ni Kasmira. Tumigil ang mundo ni Kasmira sa simpleng galaw na iyon. Ang magaspang na tela ng panyo ay tila naging pinakamalambot na sutla sa kanyang pakiramdam. At ang lapit ng mukha ni Aristeo ay nagdulot ng init na gumapang sa kanyang pisngi. Napatitig siya sa mga mata ng lalaki. Wala doon ang pagnanasa na nakasanayan niyang makita sa mga lalaking tumitingin sa kanya sa mga party noon. Ang naroon ay isang malalim na respeto at isang pangakong walang salita. Hindi ko maitatayo ang mga gumuhong pader ng nakaraan mo, Kasmira. Mahinang wika ni Aristeo. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng paninindigan. Tila bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa matibay na kahoy. Pero ipinapangako ko, habang nasa tabi mo ako, sisiguraduhin kong hindi naguguho ang kinabukasan niyo ni Mireya. Napuno ng luha ang mga mata ni Kasmira. Sa loob ng maraming taon, siya ang laging inaasahan na maging matatag, ang laging taga-disenyo ng pangarap ng iba. Ngayon lang may nag-alok na maging pundasyon para sa kanya. Tumango siya ng marahan, tinatanggap ang alok na pag-ibig na hindi kailangang bayaran ng pagpapanggap. Sa di kalayuan, sa likod ng isang poste ng ilaw na pinalilibutan ng mga makukulay na ilaw ng Pasko, isang babae ang tahimik na nagmamasid. Nakasuot ito ng hood upang takpan ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa magkapareha. Itinaas nito ang kanyang cellphone at kumuha ng litrato. Isang mabilis na paghuli sa sandali ng kaligayahan ni Kasmira at Aristeo. Ibinaba niya ang telepono at mabilis na naglaho sa dilim. Bitbit ang impormasyong maaaring gamitin ng mga Cortes laban sa kanila. Ang masayang sandali ay unti-unting napalitan ng pagbabago sa ihip ng hangin. Biglang lumakas ang simoy. Hindi na ito ang malamig at payapang hangin ng Pasko, kundi isang hangin na may dalang babala. Ang mga parol na nakasabit sa mga poste ay nagsimulang umugoy ng marahas, at ang mga dahon ng puno sa plaza ay kumakawag tila nagpupumilit kumawala sa kanilang mga sanga. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Aristeo
Tumingala siya sa langit at nakita ang mabilis na paggalaw ng maitim na ulap na tumatakip sa buwan. Umuwi na tayo, yaya ni Aristeo, at sa pagkakataong ito, mahigpit na ang kanyang hawak sa braso ni Kasmira. Iba ang amoy ng hangin, may parating. Bago pa man sila makatayo, isang nakakabahalang pangyayari ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Sabay-sabay na umilaw ang mga telepono ng mga tao sa plaza. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng magkakasunod at nakakabinging tunog ng emergency alert na nagmumula sa bawat bulsa at bag ng mga naroon. Ang tunog na yon ay nagsilbing sirena ng paparating na dilubyo. Kinuha ni Aristeo ang kanyang telepono at binasa ang mensahe. Namutla ang kanyang mukha habang ipinapakita ito kay Kasmira. Emergency alert. Red warning. Super Typhoon Yolanda level expected to make landfall in Metro Manila within 24 hours. Forced evacuation advised. Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Kasmira. Tumingin siya kay Mireya na mahimbing na natutulog sa duyan na bitbit ni Aristeo. Ang bagyong parating ay hindi basta ulan at hangin. Ito ay isang halimaw na kakain sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Sa kalayuan, ang sirena ng barangay ay nagsimulang umungol. Isang mahaba at nakapangingilabot na hudyat. Natapos na ang oras ng kapayapaan. Ang simbang gabi ay natapos hindi sa biyaya, kundi sa banta ng isang malagim na paghuhukom. Habang ang kalangitan sa labas ay nagdidilim na parang isang malawak na pasang kumakalat sa balat ng Maynila, sa loob ng Manila Hotel ay walang humpay ang pagkinang ng mga kristal na aranya. Ang hangin doon ay hindi amoy ulan, kundi amoy mamahaling alak at pabango ng mga taong hindi pa nakakaranas na matulog na basa ang unan. Nakatayo si Severino Cortez sa gitna ng entablado, hawak ang isang kopita ng champagne. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng lason habang ipinagmamalaki ang scale model ng Bahay ng Liwanag. Sa likuran niya, hindi niya alintana ang mga babala sa balita. Para sa kanya, ang bagyo ay isa lamang abala sa trapiko, hindi isang banta sa buhay. Naniniwala siyang ang kanyang ninakaw na disenyo, kahit na tinipid sa materyales, ay sapat na upang lokohin ang kalikasan at ang gobyerno. Samantala, sa kabilang dulo ng syudad, sa maputik na puso ng Tondo, walang champagne na dumadaloy. Tanging pawis at kaba ang nangingibabaw. Ang hangin ay nagsisimula ng bumigat, puno ng halumigmig na dumidikit sa balat. Si Kasmira, na nakasuot ng lumang kapote, ay hindi tumitigil sa pagkilos. Ang kanyang boses, na dati ay mahinhin at puno ng pag-aalinlangan, ngayon ay umaalingaw-ngaw na may tatag ng isang commander sa gitna ng digmaan. Inutusan niya ang mga kalalakihan na lagyan ng pabigat na sako ng buhangin ang mga bubong. Ang mga kababaihan naman ay nagtatapal ng mga kahoy sa bintana. Bawat kilos ay kalkulado, bawat tali ng lubid ay mahigpit. Ito ang arkitektura ng kaligtasan, walang palamuti, purong tibay lamang. Sa gitna ng abalang paghahanda, isang hingal na figura ang tumatakbong pumasok sa eskinita. Si Lucinda, ang dating sekretarya ng Cortez Development Group na tinanggal dahil sa pagiging tapat, ay basang-basa at nanginginig. Mahigpit ang yakap nito sa isang brown envelope na binalot sa plastic upang hindi mabasa. Ma'am Kasmira, humahagulgol na tawag ni Lucinda. Ang kanyang mukha ay putla sa takot. Kailangan niyo pong makita ito. Hindi ko po kayang dalhin sa konsensya ko kung may mamatay. Nanginginig na tinanggap ni Kasmira ang dokumento. Sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng flashlight, binasa niya ang nilalaman ng procurement report. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso sa bawat linyang kanyang binabasa. Ang semento ay hinaluan ng sobrang buhangin upang makatipid. Ang mga bakal na dapat ay 16 na milimetro ang kapal, ay pinalitan ng 10 milimetro lamang. Ang pundasyon ay hindi sapat ang lalim para sa isang lugar na binabaha. Bumagsak ang balikat ni Kasmira, ang bahay ng liwanag na ipinagmamalaki ni Severino
ay hindi bahay. Ang mga ito ay magagarang kabaong na naghihintay ng ililibing. Papatayin niya ang mga tao. Bulong ni Kasmira, ang boses ay basag sa horror. Kapag humampas ang hangin, guguho ang mga pader na yan at dadaganan ang sinumang nasa loob. Kahit nagalit ang nangingibabaw sa kanya, nanaig ang kanyang konsensya bilang isang arkitekto at ina. Nilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng lalaking sumira sa buhay niya. Ilang ring pa bago sinagot ni Severino ang tawag. Dinig na dinig ni Kasmira ang tawanan at kalansing ng mga baso sa kabilang linya. Well, well, bati ni Severino. Ang tono ay puno ng kayabangan. Tumatawag ka ba para magmakaawa na balikan kita? Sorry, Kasmira, but tonight is my victory party. Severino, makinig ka sa akin. Madiing wika ni Kasmira. Nanginginig ang boses hindi dahil sa takot, kundi sa desperasyon. Itigil mo ang turnover ng mga bahay. Nakita ko ang mga dokumento. Substandard ang materyales. May super typhoon na parating. Guguho ang mga bahay na yan. Mamatay ang mga tao. Tumigil ang tawanan sa kabilang linya. Ngunit pinalitan ito ng isang malamig at mapang-uyam na tawa ni Severino. Talaga ba, Kasmira? Ganyan ka ba kadesperada para sirain ang pangalan ko? Sagot ni Severino. Inggit ka lang dahil ang disenyo mo ay naging gold mine sa kamay ko. Don't worry, matibay ang mga yan. Huwag mong ipasa sa akin ang paranoia ng isang baliw. Go back to your squatters. Naputol ang linya. Ang tunog ng dial tone ay parang hatol ng kamatayan sa tenga ni Kasmira. Binitawan niya ang telepono at napaupo sa isang sako ng buhangin. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang pakiramdam ng isang taong nakakita ng paparating na aksidente, ngunit walang magawa upang pigilan ito. Lumapit si Aristeo. Wala itong sinabi. Alam niya ang nangyari sa ekspresyon pa lamang ng mukha ni Kasmira. Dahan-dahang lumuhod si Aristeo sa harapan niya. Kinuha ng lalaki ang nanginginig na mga kamay ni Kasmira at inilapit ang mga ito sa kanyang labi. Ang init ng hininga ni Aristeo sa kanyang balat. Ang tanging bagay na nagpakalma sa nagwawalang bagyo sa loob ng dibdib ni Kasmira. Ginawa mo ang lahat ng kaya mong gawin. Bulong ni Aristeo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagmamahal. Ngayon, kailangan mong iligtas ang sarili mo at ang anak natin, ang anak mo. Tumayo si Aristeo at inayos ang huling tali ng lubid sa bubong. Tumingin siya sa langit. Ang dating kulay abo ay naging kulay itim na. Parang tinta na nilalamon ang buong kalawakan. At doon, nagsimula ang tunay na bangungot. Ang unang hampas ng hangin ay dumating ng walang babala. Hindi ito kumatok. Sinipa nito ang pinto ng kalikasan ng buong puwersa. Ang buong istruktura ng barong-barong ay umuga na parang isang laruang gawa sa papel. Ang yero sa bubong ay tumaghoy sa sakit habang pinipilit itong tiklupin ng hangin. Sa loob ng silid, nagising si Mireya at humagulgol ng malakas. Ang kanyang iyak ay sumabay sa nakakabinging ugong ng hangin sa labas. Mabilis na tumakbo si Kasmira at niyakap ang anak. Sumiksik sila sa ilalim ng matibay na mesa na ginawa ni Aristeo. Ang ilaw ng kandila ay namatay sa isang iglap. Iniwan silang balot ng kadiliman. Ang tanging naririnig na lamang ni Kasmira ay ang galit ng kalikasan na nagngangalit sa labas at ang mabilis na tibok ng puso ni Aristeo na nakayakap sa kanilang mag-ina bilang huling depensa laban sa dilubyo. Ang bagyo ay hindi na paparating. Nandito na ito. Bumuhos ang galit ng kalikasan sa lungsod ng Maynila na tila nagnanais burahin ang lahat ng bakas ng tao sa lupa. Ang ulan ay hindi na pumapatak ng isa-isa, kundi bumabagsak bilang isang malawak at mabigat na kurtina ng tubig na nagpapalabo sa paningin ng sinumang mangangahas na tumingin sa labas. Ang hangin ay umiihip nang may puwersang kayang bumunot ng puno at magpatumba ng pader. Ang ugong nito
ay parang panaghoy ng libu-libong kaluluwang humihingi ng katarungan. Sa loob ng pinatibay na barong-barong sa tondo, mahigpit na nakakapit si Kasmira sa ilalim ng mesa habang yakap si Mireya. Ramdam niya ang bawat pagyanig ng lupa tuwing may bumabagsak na mabigat na bagay sa labas. Ang yero sa bubong ay tumitili habang pilit itong tinutuklap ng hangin. Ngunit ang mga pabigat na gulong at lubid na inilagay ni Nina Aristeo ay nanatiling matatag. Ang mga dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at semento ay yumuyuko sa bawat hampas ng hangin. Ngunit tulad ng kawayan, hindi ito nababali. Ito ang disenyo ni Kasmira, isang istrukturang marunong sumabay sa agos ng kalikasan sa halip na labanan ito ng may kayabangan. Si Aristeo ay nakatayo sa gitna ng silid, ang kanyang mga bisig ay nakataas at nakasalo sa pangunahing biga ng bubong. Tila siya mismo ang haliging bumubuhat sa kanilang kaligtasan. Ang kanyang mga kalamnan ay maigting sa pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado nang magtama ang kanilang paningin ni Kasmira. Sa gitna ng kaguluhan, ang titig na yon ang naging pahingahan ni Kasmira. Walang salita ang kailangan. Ang presensya nito ay sapat na upang sabihing hindi siya nito pababayaan. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng ipinagmamalaking model house ng Bahay ng Liwanag, ang kapalaluan ni Severino ay unti-unting dinudurog ng realidad. Ang kanyang magandang suit ay basang-basa na ng tubig na tumatagos mula sa kisame. Ang mamahaling chandelier ay umuugoy ng marahas bago tuluyang bumagsak sa sahig. Ang pagkabasag ng mga kristal ay nilamon lamang ng ingay ng bagyo. Nanginginig ang mga kamay ni Severino habang pinapanood ang pader ng sala. Nagsimula ito sa isang maliit na lamat, parang sapot ng gagamba na gumagapang sa makinis na pintura. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang lamat ay lumaki at naging malalim na bitak. Ang sementong tinipid at hinaluan ng labis na buhangin ay nagsimulang gumuho na parang pulbos. Wala ang mga bakal na dapat sana ay magpapatibay dito. Ang bahay na ito ay isang magandang kasinungalingan at ngayon ay sinisingil na siya ng katotohanan. Sinubukan niyang buksan ang pinto upang tumakas, ngunit ang pressure ng hangin sa labas ay napakalakas. Nakulong siya sa sarili niyang patibong. Sa bawat pagguho ng kisame, ang dating matapang at mapagmataas na CEO ay napalitan ng isang takot na batang naghahanap ng matataguan. Ang kanyang imperyo ay natutunaw sa ulan. Bumalik ang eksena sa tondo. Isang news crew mula sa malaking istasyon ang na-stranded sa lugar dahil sa taas ng baha. Ang kanilang sasakyan ay hindi na makausad, kaya't sumilong sila sa chapel na nagsisilbing evacuation center. Ang reporter na sanay sa pagbabalita ng trahedya ay namangha sa kanyang nakita. Sa gitna ng dilubyo, ang komunidad ng tondo ay hindi nagkakagulo. Sa halip, may sistema ang lahat. Ang mga bahay na inayos ni Kasmira at Aristeo ay nakatayo pa rin, nagsisilbing kanlungan ng mga kapitbahay na nawalan ng bubong. Binuhay ng cameraman ang kanyang kagamitan at itinutok ang lente sa gitna ng chapel. Doon, nakita ng buong bansa si Kasmira. Wala siyang suot na alahas o magandang damit. Ang kanyang buhok ay basa at magulo, at ang kanyang damit ay putikan. Ngunit habang nag-aabot siya ng mainit na kape at tinapay sa mga nanginginig na bata, ang kanyang aura ay mas nagniningning pa kaysa noong siya ay nasa mga sosyal na pagtitipon. Nakasasaksi tayo ng isang himala dito sa tondo, ang nanginginig na ulat ng reporter sa kanyang mikropono, habang ang hangin ay humahampas sa kanyang kapote. Habang ang mga subdivision sa paligid ay naguluhan at nasira. Ang komunidad na ito ay nanatiling matatag dahil sa pagtutulungan at matibay na paghahanda. Ang babaeng nakikita ninyo sa likuran ko ay siyang namumuno sa kanila. Sa screen ng telebisyon sa buong bansa, ang mukha ni Kasmira ay naging simbolo ng pag-asa. Ang babaeng tinawag na baliw at walang silbi
ay siya ngayong nagsasalba ng buhay ng iba. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang sentro ng bagyo, ang mata, ay dumaan sa ibabaw nila. Ang hangin ay panandaliang tumigil at ang ulan ay humina, nag-iiwan ng nakabibinging katahimikan. Ngunit alam ni Aristeo at Casmira na ito ay panandalian lamang. Ang buntot ng bagyo ay parating pa lang at ito ay mas mabagsik. Sa gitna ng nakapanlulumong katahimikan, isang tunog ng makina ng sasakyan ang pilit na humahagibis sa baha. Isang itim na SUV, wasak ang bumper at basag ang salamin. Ang pilit na umaahon sa maputik na daan patungo sa chapel. Ang sasakyan ay umuusok at tila anumang oras ay titirik na. Tumigil ito sa tapat ng chapel. Bumukas ang pinto at isang lalaki ang gumapang palabas, bumagsak sa putikan. Ang kanyang muka ay puno ng dugo mula sa sugat sa noo at ang kanyang mamahaling damit ay gulanit. Napasinghap ang mga tao sa chapel. Kilala nila ang mukhang iyon, ang mukhang laging nasa billboard at dyaryo. Pilit iniaangat ni Severino ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pangungutya, ngayon ay puno ng takot at desperasyon. Tumingin siya sa direksyon ni Casmira, na nakatayo sa may pintuan ng chapel, hawak si Mireya. Casmira! Ang paos at basag na sigaw ni Severino na bumasag sa katahimikan ng mata ng bagyo. Tulungan mo ako! Gumuho ang lahat! Gumuho na ang lahat! Bago pa man makasagot si Casmira, ang ikalawang bugso ng hangin ay dumating ng may panibagong galit. Isang malaking puno sa tabi ng kalsada ang bumigay ang mga ugat at dahan-dahang tumumba patungo sa kinaroroonan ni Severino. Ang anino ng higanting puno ay lumamon sa liwanag at ang tanging narinig na lamang ay ang pagsigaw ng pangalan ni Casmira bago nilamon ng dilim ang lahat. Sa huling sandali, bago tuluyang dumagan ang higanting puno, isang malakas na kamay ang humablot sa kwelyo ng basang-basang Amerikana ni Severino. Hinila siya nito nang padahas palayo sa panganib. Ang sumunod na tagpo ay ang pagyanig ng lupa nang bumagsak ang puno sa ibabaw ng itim na SUV ni Severino. Ang bubong ng sasakyan ay nayupi na parang lata ng sardinas. Ang mga bakal at salamin ay dumaing sa ilalim ng bigat ng kahoy. Kung nahuli lamang ng isang segundo ang paghila sa kanya, ang katawan ng CEO ang nadurog kasama ng kanyang sasakyan. Hingal na hingal at nanginginig sa takot, napaupo si Severino sa makapal na putik. Tumingala siya upang makita kung sino ang nagligtas sa kanya. Nakatayo sa kanyang harapan si Aristeo. Basang-basa rin ng ulan, ngunit ang mga mata ay nananatiling matalim at walang bahid ng takot. Ang inhenyero na minsan niyang minaliit ay siya pang humugot sa kanya mula sa tiyak na kamatayan. Hindi nakapagsalita si Severino. Ang kanyang dila ay umurong dahil sa halo-halong lamig at hiya. Ang kanyang mamahaling sapatos na gawang Italia ay lubog na sa itim na putik ng estero. Ang kanyang buhok na laging maayos ay nakadikit na sa kanyang noo at ang dugo mula sa sugat sa kanyang kilay ay humahalo sa ulan na tumutulo sa kanyang mukha. Wala na ang tikas ng isang visionary architect. Ang natira na lamang ay isang basang sisiw na naghahanap ng masisilungan. Biglang bumukas ang matinding ilaw mula sa spotlight ng news crew na nakasilong sa chapel. Ang liwanag ay tumutok ng diretso kay Severino. Tila ba ito ang mata ng Diyos na naghuhukom sa kanya? Napapikit siya at itinaas ang kamay upang takpan ang mukha. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ng buong Pilipinas ang kanyang kalagayan. Ang pulang ilaw sa lente ng kamera ay hudyat na ang kanyang pagbagsak ay isinasahimpapawid ng live sa bawat telebisyon sa bansa. Sa may pintuan ng chapel na mas mataas ng ilang baitang mula sa baha, lumabas si Casmira. Karga niya si Mireya na ngayon ay mahimbing nang natutulog, tila walang kamalay-malay sa unos. Nakasuot lamang si Casmira ng simpleng t-shirt at pantalon, ngunit ang kanyang presensya ay nagliliwanag sa dignidad na hindi kayang bilhin ng salapi.
Tumingin siya kay Severino, hindi mula sa ibaba gaya ng dati, kundi mula sa itaas, sa ligtas na haliging itinayo niya gamit ang sariling pawis. Nang makita ni Severino ang asawa, tuluyan ng gumuho ang kanyang natitirang pride. Gumapang siya sa putikan, palapit sa paanan ng hagdan kung saan nakatayo si Kasmira. Ang takot na makulong sa kanyang gumuhong proyekto at ang takot sa galit ng publiko ay nagtulak sa kanya sa desperasyon. "Kasmira, tulungan mo ako!" Ang sigaw ni Severino na ang boses ay garalgal at basag. Sabihin mo sa kanila na ikaw ang may gawa ng plano. Ikaw ang magaling, hindi ba? Ikaw ang arkitekto. Kaya mong ayusin to. Napasinghap ang mga evacuees sa loob ng chapel. Ang mikropono ng reporter ay nakasagap ng bawat salita. Sa gitna ng kanyang panik, inamin ni Severino ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Inamin niya. Bulong ng reporter sa camera, ang boses ay puno ng gulat. Inamin ni Mr. Cortez na hindi sa kanya ang disenyo. Nagpatuloy sa pagmamakaawa si Severino, tila nawawala na sa sarili. Palsipikado ang mga bakal. Tinipid ni Mommy ang semento. Sinabi ko naman sa kanya na delikado, pero pinilit niya ako. Hindi ko kasalanan kung gumuho ang mga bahay. "Kasmira, parang awa mo na. Patuluyin mo ako dyan. Ligtas dyan, alam ko. Gawa mo yan eh." Ang katahimikan ni Kasmira ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Pinagmasdan niya ang lalaking dati ay sinasamba niya, ang lalaking nagparamdam sa kanya na wala siyang kwenta. Ngayon, ang lalaking iyon ay nakaluhod sa putik. Inaamin ang kanyang krimen at kaduwagan sa harap ng buong mundo. Dahan-dahang ibinigay ni Kasmira si Mireya kay Aristeo. Humakbang siya pababa ng isang baitang. Hindi siya galit. Wala siyang nararamdamang poot. Ang tanging laman ng kanyang puso ay awa. Awa para sa isang taong kinain ng sariling kasakiman. Ang bahay na itinayo sa kasinungalingan ay laging iguguho ng katotohanan. Severino, ang mahinahon ngunit madiing wika ni Kasmira. Ang kanyang boses ay narinig ng lahat, malinaw sa kabila ng hangin. Hindi mo kailangan ng arkitekto ngayon. Kailangan mo ng abogado at ng dasal. Kumuha si Kasmira ng isang lumang tuwalya na nakasabit sa gilid ng pinto. Ito ay magaspang, kupas, at may tastas sa gilid. Malayo sa malambot na tuwalyang Egyptian cotton na gamit ni Severino sa mansyon. Inihagis niya ito sa mukha ng asawa. "Punasan mo ang mukha mo," utos ni Kasmira, para kahit paano may matira kang dignidad bago kanila kunin. Nanginig ang mga kamay ni Severino habang hawak ang tuwalya. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga mata ng mga taga-tondo, mga taong tinawag niyang basura noon na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong pagkamuhi at habag. Sa di kalayuan, ang mga ilaw ng paparating na rescue boat ng Philippine Coast Guard at kapulisan ay tumagos sa dilim. Hindi sila naroon para ilikas si Severino bilang biktima. Naroon sila dahil sa utos ng korte at sa dami ng reklamo na natanggap habang bumabagyo. Nang dumaong ang bangka sa tapat ng chapel, 2 pulis ang bumaba at lumusong sa baha. Nilapitan nila ang nakaluhod na CEO. Walang pasubali, hinawakan ng pulis ang mga kamay ni Severino at inilagay ito sa kanyang likuran. Ang tunog ng paglapat ng bakal sa pulso ni Severino ay hindi narinig dahil sa ulan. Ngunit naramdaman ng lahat ang bigat nito. Ang malamig na yakap ng posas ay ang tanging bagay na yumakap kay Severino sa gabing iyon. Habang isinasakay siya sa bangka, lumingon si Severino sa huling pagkakataon. Nakita niya si Kasmira na nakatayo sa tabi ni Aristeo. Ang kanyang asawa ay nakatingin sa kanya, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng malaya na. Ngunit may isang tanong na naiwan sa isip ng mga nakasaksi. Kung narito si Severino, nasaan ang utak ng lahat ng ito? Nasaan si Doña Teodora at ang pera ng kumpanya?
Sa direksyon ng airport, isang pribadong eroplano ang pilit na humihingi ng clearance na lumipad sa gitna ng masamang panahon. Lula ng isang matandang babae at mga maleta ng salapi. Humupa na ang galit ng kalangitan at ang sumunod na umaga ay nagdala ng isang nakapapasong sikat ng araw na tila nagnanais tuyuin ang bawat patak ng luha ng nakaraang gabi. Sa tondo, ang dating na maputik at madilim na eskinita ay naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Ang mga kamera ng iba't ibang istasyon ng telebisyon ay nakatutok sa mga bahay na nanatiling nakatayo, mga istrukturang idinisenyo ng isang babaeng tinawag na walang silbi, ngunit ngayon ay tinatawag na bayani. Habang ang mga residente ay abala sa paglilinis ng kanilang mga bakuran, si Kasmira ay nakaupo sa loob ng barangay hall, kaharap ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ang kanyang suot ay simple pa ring t-shirt at maong, ngunit ang respeto sa mga mata ng mga kaharap niya ay higit pa sa ibinibigay nila sa sinumang naka-Amerikana. Inilatag sa kanyang harapan ang isang malaking kontrata, ang pamumuno sa National Rebuilding Project. Ito ang posisyong pinapangarap ni Severino, ang tronong pilit inagaw ng pamilya Cortez, ngunit kusa itong ibinigay ng tadhana sa babaeng may malinis na puso. Sa kabilang dako ng lungsod, ang rehas na bakal ay malamig na sumara sa likuran ng isang ginang na dati hindi marunong magbukas ng sariling pinto. Si Doña Teodora, ang matriarka na nasanay sa utos at luho, ay nakaupo ngayon sa isang masikip at madilim na selda. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot na at ang kanyang buhok na laging inaayos ng mga sikat na stylist ay buhaghag at puti na sa alikabok. Naharang siya sa airport habang sinusubukang tumakas bitbit ang mga maleta ng salapi na dapat sana ay pambili ng semento para sa mga biktima ng bagyo. Ang mga dokumentong ibinigay ni Lucinda ang nagsilbing matibay na kadena na pumigil sa kanyang pagtakas. Nang dumating si Kasmira sa presinto, tumahimik ang buong paligid. Ang tunog ng kanyang mga yapak sa sementadong sahig ay mabibigat at puno ng awtoridad. Huminto siya sa tapat ng selda ni Teodora nang mag-angat ng tingin ang matanda. Wala pa ring pagsisisi sa mga mata nito. Naroon pa rin ang pamilyar na puot at pagmamataas. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Asik ni Doña Teodora. Ang boses ay garalgal, ngunit matapang pa rin. Huwag kang magmalaki, Kasmira. Tandaan mo kung saan ka galing. Kung hindi dahil sa amin, namatay na ang nanay mo sa sakit noon. Wala kang utang na loob. Inahon kita sa hirap at ito ang igaganti mo sa akin. Bumuntong hininga si Kasmira. Dati, ang mga sumbat na ito ay nagpapakirot sa kanyang puso at nagpapayuko sa kanyang ulo. Dati, naniniwala siyang habambuhay siyang may utang na loob na hindi kayang bayaran ng kahit anong serbisyo. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang babaeng nasa likod ng rehas, wala na siyang nararamdamang bigat. Dahan-dahang tinanggal ni Kasmira ang kanyang lumang wedding ring mula sa kanyang daliri. Ang gintong singsing na yon ay naging simbolo ng kanyang pagkakakulong sa loob ng maraming taon. Ipinatong niya ito sa malamig na mesa sa pagitan nila. Bayad na ako, Doña Teodora. Ang mahinahon ngunit madiing sagot ni Kasmira. Ang kanyang tinig ay walang halong galit, kundi puno ng kapayapaan ng isang taong nakawala na sa tanikala. Ang mga taong tiniis ko, ang pang-aalipusta ninyo, ang mga gabing iniyakan ko, ang kawalan ko ng halaga sa pamamahay ninyo, at ang muntik ng pagkawala ng anak ko dahil sa kasakiman ninyo. Sobra-sobra na yon bilang kabayaran sa hospital bill ng nanay ko. Tinitigan ni Teodora ang singsing. Sa unang pagkakataon, natahimik ang matanda. Wala nang salitang kayang bumura sa katotohanan. Ang pera ninyo ang nagligtas sa nanay ko noon. Oo. Pagpapatuloy ni Kasmira habang tumatalikod. Pero ang kasakiman ninyo ang pumatay sa pamilyang meron sana tayo. Ang hustisya na ang maniningil sa inyo ngayon, hindi ako. Lumabas si Kasmira ng presinto na magaan ang pakiramdam. Ang hangin sa labas
ay tila mas presko at ang langit ay mas asul. Tapos na ang kabanata ng kanyang buhay bilang biktima. Bumalik siya sa tondo upang ibalita kay Aristeo ang tungkol sa alok ng gobyerno. Gusto niyang sabihin sa lalaki na magkasama nilang bubuuin ang mga pangarap na iginuhit nila sa papel. Gusto niyang pasalamatan ito dahil kung hindi dahil sa mga haliging itinayo nito, hindi siya magkakaroon ng lakas na harapin ang mundo. Ngunit pagdating niya sa maliit na kwarto kung saan pansamantalang tumutuloy si Aristeo, naabutan niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang mundo. Nakasukasok sa isang lumang duffel bag ang mga damit ni Aristeo. Inaayos ng lalaki ang kanyang mga kagamitan, ang kanyang martilyo, ang kanyang mga plano, at ang picture frame ng kanyang yumaong asawa. Malinis na ang kwarto, tila ba naghahanda na ito sa isang mahabang paglalakbay na walang balikan. Nakatalikod si Aristeo, kaya hindi nito napansin ang pagdating ni Kasmira. Nakita ni Kasmira kung paano dahan-dahang hinaplos ng lalaki ang isang maliit na laruan ni Mireya bago ito ibinalik sa ibabaw ng mesa. Ang kilos na yon ay puno ng lungkot at pamamaalam. Biglang nanikip ang dibdib ni Kasmira. Akala niya ay tapos na ang bagyo. Ngunit bakit pakiramdam niya ay may panibagong unos na paparating? Ang tagumpay at palakpak ng buong mundo ay baliwala kung ang taong naging sandalan niya ay mawawala. Bakit siya nag-iimpake? Aalis ba siya ngayong maayos na ang lahat? O aalis siya dahil pakiramdam niya ay hindi na siya kailangan ng isang matagumpay na arkitekto? Nanatiling nakatayo si Kasmira sa may pinto. Ang mga salita ay nabubuhol sa kanyang lalamunan habang pinapanood ang bawat pagtiklop ni Aristeo sa kanyang mga damit. Bawat tupi ay tila pagtiklop din sa pahina ng kanilang maikling kwento. Ang bawat pagtiklop ni Aristeo sa kanyang damit ay tila isang matalim na punyal na dahan-dahang tumatarak sa puso ni Kasmira. Ang lahat ng palakpak na natanggap niya kanina, ang lahat ng papuri mula sa matataas na opisyal, ang kontratang mag-aangat sa kanya sa tuktok ng kanyang propesyon, lahat ng iyon ay biglang nawalan ng kulay at halaga. Para saan pa ang pagtatayo ng libu-libong bahay para sa buong syudad kung ang sarili niyang tahanan ay muling guguho sa kanyang harapan? Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sistema. Mas malamig pa kaysa sa ulan ng nagdaang bagyo. Baka nga totoo ang sinasabi nila. Baka para kay Aristeo, isa na siyang bituin na hindi na niya kayang abutin. Baka sa tingin ng lalaki, hindi na siya nababagay sa mundo ng isang hamak na karpintero at inhinyero mula sa probinsya. Ang mga pader na itinayo ni Kasmira sa kanyang puso upang protektahan ang sarili ay biglang nagsimulang maging bilangguan na pipigil sa kanya sa paghabol ng kaligayahan. Ngunit nang makita niyang muling haplusin ni Aristeo ang larawan ng yumaong asawa, bago ito maingat na isinilid sa bag, isang bagay ang nagbago sa isip ni Kasmira. Ang lalaking ito ay marunong magmahal ng tapat hanggang sa huli. Hindi siya ang tipo ng lalaki na basta na lang mangiiwan. Hindi na siya nag-isip pa. Ang kanyang mga paa ay kusa ng kumilos. Tumakbo si Kasmira. Tumakbo siya palayo sa mga opisyal na naghihintay sa kanya sa barangay hall. Tumakbo siya palayo sa mga reporter na nag-aabang ng kanyang panayam. Nilampasan niya ang mga taong bumabati sa kanya sa daan. Ang tanging direksyon na tinahak niya ay ang terminal ng bus sa dulo ng kalsada, kung saan naghihintay ang mga sasakyang maglalayo sa kanya sa lalaking naging haligi niya sa gitna ng unos. Naabutan niya si Aristeo na paakyat na sa hagdan ng isang bus na papuntang Bicol. Ang duffel bag nito ay nakasukbit na sa kanyang balikat at ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at tila nag-aalangan. Aristeo! Ang sigaw ni Kasmira, ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa pagod at sa bugso ng damdamin. Aalis ka? Huminto si Aristeo sa kalagitnaan ng hagdan. Dahan-dahan siyang lumingon at sa kanyang mga mata nakita ni Kasmira ang lungkot na pilit nitong itinatago. Architect Kasmira Veridiano ka na ngayon. Sagot ni Aristeo, ang kanyang boses ay pormal at malayo. Hindi mo na kailangan ng isang construction worker sa tabi mo.
May sarili ka ng pangalan. Magiging pabigat lang ako sa'yo. Umiling si Kasmira habang ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang takot na maiwan ay mas matindi pa kaysa sa takot na harapin ang bagyo. Humakbang siya palapit sa bus. Hinahawi ang mga taong nakatingin sa kanilang dalawa. Hindi ko kailangan ng pangalan ko, Aristeo. Ang kailangan ko ay ang pundasyon ko. Ang basag na wika ni Kasmira, ang bawat salita ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kaya kong gumawa ng matitibay na bahay para sa buong Pilipinas, pero sa'yo ko lang naramdaman na may tahanan ng puso ko. Huwag kang umalis. Parang awa mo na. Huwag kang umalis. Natigilan si Aristeo. Tila ba ang bawat salita ni Kasmira ay martilyong pumukpok sa mga pader na itinayo rin niya sa paligid ng sarili niyang puso. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata ng babae. Isang katotohanan na mas matibay pa sa anumang semento. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan ng bus. Binitawan niya ang kanyang duffel bag sa semento. Sa harap ng maraming tao, sa gitna ng maingay na terminal, ginawa ni Aristeo ang isang bagay na hindi pa niya kailanman nagawa. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Kasmira. Ang kanyang mga kamay na magaspang ay naging napakalambot habang pinupunasan nito ang mga luha sa mukha ng babae. Sino ba ang nagsabing aalis ako nang hindi kayo kasama ni Mireya? Bulong ni Aristeo. At sa unang pagkakataon, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay tila araw na sumikat pagkatapos ng mahabang bagyo. Naguguluhang tumingin si Kasmira. Pero nag-empake ka. Nag-empake ako para sa ating tatlo. Paglilinaw ni Aristeo. Uuwi ako sa Bicol para ayusin ang lumang bahay namin at ibenta ang lupa. Para makabili ako ng lote dito sa Maynila. Para makapagtayo ako ng bahay para sa'yo. Para sa pamilya natin. Bumuhos ang mga luha ni Kasmira, ngunit ito ay luha na ng kaligayahan. Niyakap niya si Aristeo ng mahigpit. Ibinaon ang kanyang mukha sa dibdib ng lalaki. Ang tunog ng tibok ng puso ni Aristeo ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Matatag, kalmado, at totoo. Akala ko iiwan mo na ako, humihikbing wika ni Kasmira. Hinding-hindi na, sagot ni Aristeo, habang hinahaplos ang buhok ng babae. Ikaw ang haligi ko, Kasmira, at ang isang haligi ay hindi iniiwanan. Ito ang binubuhay. Sa gitna ng maingay na terminal, sa gitna ng amoy ng diesel at alikabok, ang dalawang pusong sinubok ng bagyo at pagtataksil ay sa wakas ay natagpuan ang kanilang tahanan sa yakap ng isa't isa. Lumipas ang isang buwan sa dating maputik na lupain ng Tondo kung saan nagsimula ang lahat. Isang malaking okasyon ang nagaganap. Ang mga barong-barong ay napalitan na ng mga makukulay at matitibay na bahay. Ang amoy ng estero ay napalitan na ng amoy ng bagong pintura at bagong pag-asa. Nakatayo si Kasmira sa gitna ng entablado, sa tabi ng mga opisyal ng gobyerno. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood ang tawanan ng mga bata na naglalaro sa bagong plaza. Ang kanyang pangarap ay hindi na lamang nasa papel. Ito ay naging isang buhay na komunidad. Ang dating maputik na lupain ng Tondo ay isa na ngayong hardin ng pag-asa. Ang hangin ay hindi na nagdadala ng amoy ng estero, kundi ng amoy ng bagong pintura at bagong luto mula sa mga bahay na nakatayo ng may dignidad. Sa gitna nito ay ang Liwanag Village, isang komunidad na isinilang mula sa abo at itinayo ng pananampalataya. Ang mga ilaw mula sa kamera ng mga mamamahayag ay walang tigil sa pagkislap at ang hangin ay puno ng hagiggikan ng mga batang malayang naglalaro sa bagong plaza, hindi na natatakot sa banta ng bagyo. Nakatayo si Kasmira sa entablado sa tabi ng Pangulo ng Pilipinas, tinatanggap ang plake ng pagkilala. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting bestida
Ngunit ang kanyang tindig ay mas matayog pa kaysa sa mga nagtataasang gusali na dati niyang idinisenyo. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa mga opisyal, kundi sa mga mukha ni na Aling Oring, Mang Silvestre at maging ni Aling Marites na lumuluha sa tuwa sa unang hanay. Sila ang kanyang pamilya. Sila ang tunay na haligi ng kanyang tagumpay. Sa isang sulok ng entablado, sa likod ng mga kurtina, isang maliit na telebisyon ang nakabukas para sa mga staff. Naagaw ng balita ang pansin ng ilang nanonood. Ipinapakita nito ang larawan ni Doña Teodora sa loob ng isang hospital ward ng kulungan, nangayayat at nakatingin sa kawalan. Ayon sa balita, na-stroke ang matanda at hindi na halos makapagsalita. Hinanap ni Kasmira ang anumang galit o saya sa kanyang puso, ngunit wala siyang nakitang anuman. Tanging isang malalim na katahimikan ang kanyang naramdaman. Napatawad na niya sila, hindi dahil sa karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siyang maging malaya sa bigat ng nakaraan. Ipinagpaubaya na niya sa batas at sa langit ang paghuhukom. Pagbaba niya ng entablado, isang maliit na figura ang tumakbo palapit sa kanya. Si Mireya, na ngayon ay 3 taong gulang na, ay may daladalang isang bulaklak na pinitas mula sa bagong tanim na halaman sa plaza. "Mama," masayang tawag ng bata. Ngunit hindi sa kanya tumigil ang takbo nito. Lumagpas ito sa kanya at dumiretso sa isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng nara, nagmamasid sa malayo. "Papa!" sigaw ni Mireya habang yumayakap sa binti ni Aristeo. Binuhat ni Aristeo ang bata ng buong pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Kasmira sa gitna ng maraming tao. Sa titig na yon, walang kailangang sabihin. Doon nakatayo ang kanyang kapayapaan, ang kanyang tahanan. Nang mag-isa na lamang sila sa gitna ng plaza, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, lumapit si Aristeo kay Kasmira. Walang lumuhod, walang engrandeng seremonya. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng palabas. Kinuha ni Aristeo ang kamay ni Kasmira. Mula sa kanyang bulsa, hindi isang singsing na may brilyante ang kanyang inilabas. Ito ay isang maliit na singsing na gawa sa makintab na alambreng tanso, ang parehong material na ginagamit sa kuryente upang magbigay liwanag. Ang hugis nito ay isang munting bahay kubo. "Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang mansyon na iniwan mo," ang sinserong wika ni Aristeo. "Pero kaya kong ibigay sa iyo ang buong buhay ko para maging haligi mo. Kasmira, gusto kong maging haligi mo habang buhay." Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Kasmira. Perpekto ang lapat nito. Tumingin si Kasmira sa maliit na singsing na hugis bahay. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit hindi na ito ang mapapait na luha ng nakaraan. Ito ay mga luha ng isang pusong napuno at naghilom. Niyakap niya si Aristeo habang nakatingin sa mga ilaw na nagsisimula ng sumindi sa bawat tahanan ng Liwanag Village. Dito niya lubusang naunawaan ang lahat. Maaaring agawin ng iba ang bubong sa iyong ulunan. Maaaring nakawin nila ang iyong mga plano at ang iyong pangalan. Ngunit walang sino man ang makakanakaw ng iyong kakayahang bumangon at magtayo ng panibago. Ang pinakamatibay na tahanan, sa huli, ay hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa mga sugat na natutong maghilom at mga pusong muling natutong magmahal at magtiwala.